Hello world, sa video na ito, ide-demo ko yung Python program na pinagawa sa amin kung saan, number checker siya kung odd or even yung i-input ng user, and then magtatanong siya kung ilang number yung gusto na i-check ng user. Tapos dapat dun sa certain number na binigay ng user, dapat yun lang yung i-check niya na number. Dapat matatapos na yung program pag nakapag-check na siya kung ilang number yung in-input ng user sa una. So, ito yung simple code na ginawa ko. So, sa first block of code, nag-define lang ako ng function. So, def yung ginagamit para makapag-define ng function sa Python. Tapos, ito yung pangalan ng function ko, yung check, even, add. Tapos, num is yung number, ito yung argument or ito yung nag-hold ng value na i-input ni user sa kada number na need na i-check. So, yung first line, naggawa ako ng if statement para ma-check kung even or odd yung i-input ng user. So, if num, yung i-enter ng user, yung input niya, modulus 2 is equals to 0 kung yung number na in-input ni user is divisible by 2, then walang remainder. So, even siya kasi, di ba, ganun naman yung mga even numbers. Divisible by 2 siya. Tapos, kapag else naman, kung hindi siya equals to 0, yung remainder, is odd number siya. So, next, gumamit ako ng try statement. So, first line, count equals to int. So, etong count, siya yung variable na maghahawak ng value kung ilan yung i-input ni user na gusto niyang i-check na number. Siya yung may hawak nun. Tapos naglagay ako ng loop dito para kung ilan yung i-input niya, yun lang yung number ng i-check or dun lang iikot yung program. So for I in range ng count, yung in-input ni user. Tapos ito namang si input number, ito yung number ng ibibigay ni user. So ito yung i-enter niya, siya yung naghahawak ng value nun. Tapos mamaya, ililipat niya yan dito kay num sa ginamit nating argument. So, input muna, enter number. So, I plus 1 yung incrementation na ginawa ko para sa pag kada enter, magkakaroon siya ng number 1, 2, 3, 4, and so on, kung ilan yung i-enter na number na gusto i-check ng user. Tapos, nag-try statement ulit ako dito sa baba. So, dito na yung sinasabi ko na si num, mapapasa kay num yung value na ini-input ng user. So, kaya meron ako dyang num equals to int input number, ay input num. Ito yan, yung dito sa i-enter ng user. Tapos, yung rest naman is yung result. So, dito sa result, ang value niya is, tinawag ko na yung function na ginawa ko dito sa taas sa ibabaw. So, tapos, ipiprint niya naman yung result, which is yung number na in-enter ni user, and yung result kung odd or even siya. So, etong f na to, ginagamit siya para makapasok tayo ng variable sa mga string or sa i-display natin. Nakalimutan ko lang yung tawag doon, pero may tawag doon. Tapos, naglagay ako dito ng except value error kung nagkamali ng input si user, kung letter yung na-input niya, imbis na number, mag-invalid input siya. Tapos please enter numbers only. So dito yan sa pag-enter number. Tapos dito rin etong except na to, ito yung nagka-catch ng error kapag ang in-input dito sa how many numbers do you want to check is letter. So ito yung di-display dyan. So i-run natin yung code. So how many numbers do you want to check? Lagay natin is 4 numbers. Tapos di-display na agad, manghingi na agad siya ng number. Yung enter number 1 or yung first number, lagyan natin ng 23, dapat siya, add. So yun, display 23 is add. Tapos enter number 2 kasi nga 4 siya, hanggang 4 yung display dyan. So lagay tayo 5, enter, 5 is add. Tapos try naman tayo ng even numbers, 4. So 4 is even. Tapos yung last number is 10. Yan, tapos 10 is even. So, tas try naman natin yung sinasabi ko para dito sa except na to. So, nagka-catch ng error. So, kunyari dyan, naglagay siya input A. So, please enter number only. Tas putol na yung code nun.
Hindi ko na siya pinasok kasi sa loop eh. So dito naman, kung naglagay siya ng number 2, tapos dito, letter nalagay niya. Ganun ulit. Pero magne-next pa din siya. Kasi nga, hindi ko siya pinasok sa loop. So, yun lang.